Hi guys, so by the way, i-share ko lang sa inyo kung saan ako nakatira dun sa limang employer ko sa Singapore. So dito kami nakatira, bali sa penthouse kami sa pinakatuktok. So this time kasi is nagbakasyon yung amo ko, pumunta sila ng New York 15 days. So mag-isa ko, syempre mag-isa ko lang, tapos pinayagan akong lumabas. Kunyari, sabi sa akin, pagka lalabas ako, sasabihin ko lang ganun. Pero, marami silang iniwan na gawin ko. Like, nung pag-alis nila, grabe, hindi ako nakakain hanggang sa gabi. Simula 6 a.m. hanggang sa gabi. Kasi ang daming mga kalat. Kasi ganyan sila masyado maraming pag nagluto, pag nagprepare, sobrang daming ayusin. Pag mag-isa mo talaga, grabe. So yun, pag nandito sila, pag nandun sila, grabe, wala talagang pahinga. As in, minuto. Papasok sa school yung mga bata, mga 5:45, gising ka hanggang sa 2 o'clock, hindi ka pa rin makakain ng lunch kasi madaming gawin. Grabe, matrabaho talaga pagka sa Indian ka talaga. Mga muhan, sobrang matrabaho as in. Tapos lagi silang may party, mga ganun. Pero grabe guys, alam nyo ba guys, dito sa panglimang employer ko, sobrang thankful ako na nakuha ko dito kasi supposed to be uuwi ako kasi wala akong employer ng time na yun. Pero meron. So thankful ako. Pero alam nyo ba guys, medyo hindi maganda yung hindi maganda yung ugali ng mga amo ko kasi imagine mo, yung trabaho nila sa bangko is yung pinakamataas, mga director, parehas sila. Tapos alam niyo ba guys, naiwan ng helper yung pera niya, almost 500,000. So, nung time na yun kasi is lumipat na ako. Tapos maglinis ako ng kwarto. Sobrang kapal ng pera talaga. As in, kapal talaga. Nasa 10,000 Singapore dollar. Tapos, binalik ko sa as in, wala akong kinuha kahit piraso. Alam ng Diyos yan. Binigay ko yung buo sa amo ko. Sabi ko, yung pera ng katulong na iwan niya dito, binigay ko talaga. Kahit yung mga nalaglag, binigay ko lahat. Tapos, yun. Ang sabi niya sa akin, binalik niya yung pera. Pero hindi niya pala binalik. Oh my gosh, buti na lang. Nasabi ko dun sa kapitbahay na babae na helper din. Tapos, yung helper na yun, magkakilala pala sila ng pinalitan ko. Tapos yun, sinumbong. Tapos nakipag-communicate sa akin yung pinalitan ko. Sabi, tutulungan ko daw siya na makuha yung pera. Bibigyan niya ako ng $2,000. Pero hindi naman niya binigay yun. Pero sa akin, okay lang naman yun. Basta importante makuha niya yung pera niya. Pero kung baliktarin natin ang sitwasyon, siguro kung ako yun, bibigay ko yung 2,000 kasi ang laki ng nabalik sa akin Kung hindi ko sinabi, hindi niya nakuha yun, di ba? Pero sa akin, okay lang yan. Hindi naman ako naghingi. Hindi ako naghingi sa kanya kahit na ganun. So, tapos yun, saktong minessage niya lagi daw yung babae, pero hindi nagre-reply. So, sinugod ng helper. Sinugod niya. Yung time na yun pala ng party, hindi sinasabi sa akin ng babae. Sila lang may alam. Tapos after na makuha yung pera, tsaka sasabihin sa akin na pumunta pala siya yung time na yun. So yun, nakuha niya yung pera niya, pero na-meet ko din yung helper na yun. Kasi yung pera na yun is napanalunan niya sa loto. Grabe, ang swerte niya talaga. Tapos yun, binigyan naman ako ng 200 lang, ganun. 200 na Singapore dollar. So, yung sabi niya 2,000, pero 200 lang binigay. Pero okay lang yan. Tapos yun, sabi pa niya sa akin na iwan ko daw yung trabaho ko, bibigyan ako ng pang negosyo, pero hindi ko ginawa yun. Buti na lang hindi ko ginawa kasi hindi naman din niya
matupad yung sabi niya na bibigay niya 2,000, may 200 lang. Pero hindi ako naghangad pa. Kasi importante is makuha niya yung pera niya. So by the way, yun lang. Nagkita kami and nagpatulong din ako sa kanya kung paano ako makauwi. Kasi sobrang na-stress talaga ako sa babae. As in, sobrang hindi ko talaga kinaya yung stress ko kasi sa pagod ko, sa puyat ko, tas i-stressin pa ako. Hindi ko na talaga kinaya. Kaya yun ang nangyari. Yun, nagpatulong ako. Kasi nung time na yun, sakto na nandun pala yung helper pumunta ulit dito sa Singapore. Tapos nung nag-meet kami, tapos nung uwi na ako, sobrang bigat ng loob ko. Parang ayoko na talaga. Parang pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Tapos yun, nagpatulong ako. Sabi ko, paano kaya to? Kasi gusto ko mag-hotel. Tapos magkatapos ko mag-hotel, matutulong ng gabi na yun din. Mag-ano na lang po ako. Uwi ako. O magpatulong ako kung paano uwi. Tapos yun, tinuruan niya ako yung tamang paraan. So kayo guys, huwag kayo mag-run away kung gusto niyo umalis. Huwag na huwag. Kasi hanapin din kayo ng pulis. So ang ginawa ko, nagpatulong ako sa kanya. Binigyan niya ako ng tamang advice. So pumunta ako sa home. Tapos yun, dun namin na settle lahat. Tapos kasi gusto ko talaga mag-transfer, kaya lang grabe nung time na yun na meron namang kukuha sa akin, sobrang na ano din ako, parang na convince ako na uuwi ng mga kasama ko. Pero nung time na yun, meron akong employer na gustong kukuha sa akin, kaya lang wala, parang napanghinaan talaga ako ng loob, kaya pinili ko na lang na magpa-uwi. Pero kung muling laban ko, alam ko nandun pa ako. Pero for now, dito ko sa Pinas, may regret na hindi ko na-realize. So, dapat pinagtiisan ko na lang sana muna. Pero okay lang yan. Marami pa namang panahon na pwede akong babawi.